May mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag at mga agam-agam na mahirap hanapan ng kasagutan. Tulad ng kung nauuhaw rin ba ang isda kahit palagi itong nasa tubig? O kaya naman, bakit hindi pwedeng ipares ang paa ng manok sa sampurado? Yun ang mga tanong na nasa isip ni Olga habang lumalaki. Ang bida sa magiging kwento natin ngayong araw. Isa siyang retired nurse na mas lamang ang paniniwala sa siyensya kaysa sa urban legend o sa anumang klase ng kababalaghan. Pero may isang partikular na karanasan na itinuturing niyang malagim na bangungot ang nagpatunay na may mga nilalang na pilit nakikihalubilo sa mundo ng mga tao. Good morning po. Pinag-report ho ako rito ng St. Mercy's Hospital para personal na makipagkita kay Governor Ramon. Ikaw ba yung bagong hired na nurse? Opo, first day of duty ko po ngayon. Pasensya na ho at late ako ng kalahating oras. Walang problema yon. Ang importante dumating ka. Tuloy ka at na makapag-usap tayo rito sa loob. Salamat po. Akala ko talaga mapapagalitan ako eh. Ay nako, huwag ka matakot sa akin. Mukha lang akong strikta, pero maunawain naman ako. Ako nga pala si Doray, ang mayordoma at katiwala ni Governor Ramon. Nice meeting you po, Ma'am Doray. Ayos na sa akin ang Manang Doray o Aling Doray. Bahala ka kung saan ka komportable sa dalawang yan. Basta wag lang ma'am. Ate Doray na lang ho kaya. Mas maganda kasi pakinggan eh. Yung Aling Doray at Manang Doray kasi parang muchacha talaga ang atake. Ang kinis-kinis ng balat nyo na parang alaga talaga sa skincare. Magaling kang mambola ha. Parang bumata naman ako ng 10 taon yan. Ay, mas bagay po pala sa inyo kapag nakangiti. Napansin ko nga po, original pa ang ngipin nyo. Oo. Matibay kasi itong mga ngipin ko, kaya hindi pa ako nakapagpustiso kahit kailan. Asset ko nga raw ito, sabi ng namatay kong asawa. Biyuda na ho pala kayo. 5 taon na mula nung iniwan ako ng mister ko. Pero masaya naman ako bilang single. Katunayan nga niyan kasali ako sa grupo ng SMP. SMP? Ano ho yun? May registration fee ho ba pag sumali dyan? Walang bayad yon. Ang totoo, ang ibig sabihin ng SMP ay samahan ng malalamig ang Pasko. Ayan, alam mo na tuloy ang sikreto ko. Ikaw ba? Ilang taon ka na? 25 po. Talaga? Akala ko'y 20 anyos ka lang. Baby face ka kasi Ay, nako, thank you po Madalas nga po akong masabihan na mas mukhang bata kaysa sa edad ko. Siyang tunay naman. Pero sa totoo lang, ibang klase talaga kumilati si Gov. Mataas ang standard at kakaiba ang taste sa pagdating sa mga nurse. Ang hiling ko lang, sana magtagal ka rito. Sigurado hong tatagal ako kasi kailangan ko talaga ang trabahong to Wala naman akong ibang aasahan na bubuhay sa akin dahil matagal nang patay ang mga magulang ko. Ulila ka na pala. Opo pero tanggap ko na namang ganito talaga ang kapalaran ko. Bihira ang mga katulad mong independent at kayang mag-solo living sa ganyang edad. Yung anak ko nga 30 anyos na pero kargo ko pa rin. Puro pagkaldag sa social media ang ginagawa. Tapos mabisyo pa. Hindi ko nga alam kung anong balak nun sa buhay niya. Napakaswerte ng mga magulang mo at may anak silang tulad mo. Sigurado akong proud na proud sila sa'yo. Mas maswerte po ang anak nyo kasi andyan pa kayo. Samantalang ako, heto, nanghihinayang kasi wala na sina mama at papa. Para nga akong naputulan ng pakpak nung sabay silang nawala Sayang nga at hindi na nila ako nakitang graduate ng college. Hindi man lang ako nakabawi sa mga sakripisyo at paghihirap nila sa akin. Nakakatuwang isipin na may mga dalagang katulad mo
Sa panahon kasi ngayon, mas inuuna pa ng iba ang mga walang katuturang bagay kaysa paunlarin ang sarili. Sa totoo lang ho, wala naman kasi akong aasahang iba, kaya kailangan kong kumayod para mabuhay. Ayoko rin namang mang-istorbo ng mga kamag-anak kasi nakakahiya. Matapobre din sila lalo na yung sa mother side. Sa bagay, mahirap din talagang humingi ng tulong sa mga kamag-anak. Madalas kasi sila pa itong maninira sa'yo at ang madalas nahihila sa'yo pababa. Mahirap pong magkaroon ng utang na loob kasi may tendency na paulit-ulit nila yung isusumbat. Kaya kahit mahirap, nagsusumikap ako para kahit papano maging maayos ang buhay ko. Sinabi mo pa, Ineng. Sana lahat katulad mo mag-isip. Maiba po tayo, Ate Doray. Dala ko po tong hard copy ng documents para mas ma-check nyo pa po ang credentials ko. Utos po kasi ng ospital na bigyan ko rin kayo ng kopya, bukod dun sa una nilang ipinadala kay Gov. Nako, hindi naman na kailangan yan. Sigurado naman akong nakilatis ka na ng maigi ni Gov bago ka pa ipinadala ng ospital dito sa amin. Itago mo na lang yan. Sige po. Nabanggit pala sa akin ng management na stay-in daw po ako rito. Totoo po ba yun? Oo, applicable yon sa lahat ng naging nurse ni Gov. Bakit? May problema ba? Magagalit ba ang boyfriend mo sa ganong setup? Wala naman po akong boyfriend. Ano lang, hindi ko kasi dala yung mga gamit ko Wala nga ho akong mga damit na pwedeng pamalit. Kaya kung pwede ho sana, uuwi muna ako mamaya pagka-out para makapag-impake ho. Oh, sige. Papayagan kita. Pero tandaan mong nakapirma ka ng kontrata kaya siguraduhin mong babalik ka. Huwag mo kong bibigyan ng problema dahil pareho tayong malilintikan sa amo natin. Huwag po kayong mag-alala kasi sure namang babalik ako Ayoko rin naman pong mawalan ng trabaho, no? Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Siya nga po pala. Nandyan po ba si Gov? Nasa opisina niya. Halika, sasamahan kita ron. Sige po. Sobrang laki pala nitong bahay ni Gov. Hindi naman ho sa nakikiusyoso ako Pero, tanong ko lang ho, ilang kwarto po meron to? 6 lahat ang kwarto ng 30-story townhouse na ito. Yung 2 sa first floor ay ang maid's quarter at yung kay Lando na driver at personal bodyguard ni Gov. 2 rin dito sa second floor, yung isa sa master bedroom at yung isa kay Janelle, unika iha ni Sir. Sa third floor naman ay ang office niya, katabi nun ang conference room. Biyudo na ho ba si Gov? 10 taon na mula nang mawala si Ma'am Elena. Dati siyang head nurse sa luma nilang ospital, pero na-depressed nung masunog yun. Ang sabi ng mga investigador, sadya raw sinunog kasi may mga pasyenteng galit sa mag-asawa. Arson po pala. Grabe naman pala ang pinagdaanan ng pamilya nila. Nahuli ho ba ang gumawa? Hindi Bakit naman hindi? May pera naman sila para magbayad ng pinakamagaling na investigador, di ba? Atin-atin lang to ha. Pero ang totoo, hinayaan na lang ni Gov maging cold case ang pagkamatay ng asawa niya at ibinuhos ang atensyon kay Miss Janelle. Pero hindi na ho ba ulit nag-asawa si Gov? Hindi na, pero marami siyang naging girlfriend. Tirador yon ng mga mas bata sa kanya, kaya ikaw, mag-iingat ka. Baka malaman-laman ko isa ka na sa mga sugar baby niya. Ay nako, hindi naman po ako ganun. Pinalaki ho akong may takot sa Diyos. Isa pa, parang tatay ko na ho si Gov. Pinapaalalahanan lang naman kita kasi yung mga nauna sa yung nurse nahulog sa kamandag ng amo natin. Ayokong may isa na namang babaeng mawawala dahil hindi nakinig sa akin. Nawala? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka mangyari sa'yo yung nangyari sa sinundan mong nurse. Abay, bigla na lang kasing naglahong parang bula. Ni wala man lang pasabi na aalis na pala. Tapos malaman-laman ko, nakipagtanan pala sa hardinero. Paano niyo po nalamang nakipagtanan? Yun ang sabi ni Gov.
Mantakin mong pinagsabay ang amo natin at yung hardinero. Nurse na naturingan, pero tinalo pa ang babaeng mababa ang lipad. Narito na tayo sa second floor. Yung kwarto doon sa pinakadulo ang kay Ma'am Janelle. Bawal kang sumilip o pumasok doon hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Opo. Matanong ko lang po, maselan ho ba ang anak ni Gov? Super sa kabalditahan ang batang yon. Sunod sa luho mula pagkabata, kaya lumaking spoiled brat. Kung makasagot-sagot nga yun sa akin parang kaedad niya lang ako. Yung para bang nabili na niya ang pagkatao ko. Ganun na po yata talaga ang mga bata ngayon. Di bale, susubukan ko hong umiwas kapag nandyan si Ma'am Janelle. Maigi pa nga. Madalas pa namang papansin ang anak ng amo natin. Yun bang pinalalaki kahit maliit na issue? Mahirap na at baka ikaw pa ang pagtripa ng malditang yon. Hindi naman po sa pagmamalaki pero marunong din naman ho akong bumigwas kapag kinakailangan. Nako, palaban ka rin pala ha. Depende lang naman ho sa sitwasyon. Pero binabalaan kita, Ineng, iba magalit ang anak ng amo natin. Maganda siya, pero demonyo ang ugali. Hindi nagpapatalo ang batang yon. Kaya doblehin mong pag-iingat habang nandito ka. Hindi ko po kakalimutan ang mga paalala nyo, Ate Doray. Dapat lang, dahil para rin sa kapakanan mo yon. Siya nga pala, mahilig ka ba sa karne? Hindi po Vegan po kasi ako. Ganun ba? Sa bagay, mas okay yan kasi healthy living. Isa pa, mababawasan ang mga karneng posibleng ihain ko. Ate Doray, pwede ba akong magbanyo muna? Naiihi na kasi ako mula pa kanina Kaso, nahihiya lang akong magsabi. Nako, masamang nagpipigil ng ihi. Baka magkasakit ka pa niyan. Sige na, may banyo dyan sa bandang kaliwa. Huwag ka lang magtatagal at baka mapagalitan na tayo ni Gov. Nagmamadaling tinungo ng dalaga ang banyo at mabilis ding lumabas pagkaraan ng ilang saglit. Pagbalik niya sa hallway, ay nakita niyang kausap na ni Dora yung makisig na gobernor. Ayan na siya. Good morning, Gov. Ako po si Olga. Kanina ko pa hinihintay ang bago kong nurse. Ang tagal niyo makapanay kaya ako na mismong bumaba para sana hanapin siya. Pasensya na kung natagalan kami. Bukod kasi sa mabagal na akong maglakad, nagkakwentuhan na rin kami nitong si Olga. Mabuti naman at na-orient mo na siya. Totoo nga napakaganda mo, Olga. Nako, sakto lang naman po ang ganda ko kumpara sa mga dati niyong naging nurse. Nakita ko po kasi yung ibang profile nila nung nag-background check ako. Background check? Aba, ibang klase tong nurse ko ngayon May pagka-imbestigador ka pala Bueno, sumunod ka sa opisina ko para makapag-usap tayo tungkol sa sahod mo. Opo, sir. By the way, Doray, pakidalhan mo kami ng merienda. Hindi pa yata kumakain tong bago kong nurse. Ayoko makarinig agad ng reklamo sa unang araw pa lamang niya. Sige sir, isusunod ko ho agad. Taliwas sa mga impormasyong nasabi ng head nurse sa ospital. Maliksi at parang walang kahit na anong karamdaman si Gov Ramon. Nahulog tuloy si Olga sa malalim na pag-iisip habang sinusundan paakyat ng hagdan ng huli. Kinuwestiyon niya rin kung tama bang pinadala siya roon para maging nurse nito. Kayong mukhang mas malakas pa ang politiko kaysa sa kalabaw. Mas lalong nadagdagan ang bigat ng pakiramdam ng dalaga nang makapasok siya sa opisina nito. Agad niyang nalanghap ang malansat na nakakasulasok na amoy. Muntik pa siyang maduwal. Pero pinilit niyang umakto ng normal dahil nahuli niyang matalimang tingin ni Gov sa kanya. Maupo ko dyan sa couch at kukunin ko lang yung kopya ng kontratang galing sa abogado ko. Sige po, sir. Eto, nakita ko na. Pwede mong i-review para makasiguro kang hindi ako bogus na boss. Sigurado naman akong na-review na rin to ng corporate lawyer ng ospital. Kaya di ko na ho masyadong uusisain to. May tiwala naman ho ako sa inyo Ikaw ang bahala. Pero lilinawin ko lang na ang sahod mo'y kinsenas katapusan. Meron kang 13-month pay, paid leave at sick leave. Ang day off mo ay tuwing linggo.
Pero hindi ka pwedeng basta mag-absent kung kailan mo gusto. Dapat may interval na 2 araw bago ang mismong absent mo. Kasi kailangan ko pang i-approve yun. Depende sa magiging dahilan mo. Naiintindihan ko po, sir. Para po sa kaalaman nyo, ulila na ho ako. Kaya bukod sa sarili ko, wala na akong ibang aalalahanin. Isa pa, workaholic po ako. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko yung mga taong dedicated sa trabaho. Tama talagang ikaw ang pinadala rito. Makakaasa ho kayong ibibigay ko ang loyalty ko sa inyo. Kung bibili ko bang loyalty mo, magkano ang halagang gusto mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Sinusubukan ko lang kung gaano ka kamukhang pera. Mawalang galang na ho. Pero hindi ko po binibenta ang prinsipyo ko. Saka wala hong katumbas na presyo ang pagiging loyal ko, sa tao man o hayop. Talagang pinahanga mo ko, Olga. Pero malalaman natin kung gaano ka katatag sa susunod na mga araw. Naguguluhan man ay hindi na nag-usisa pa si Olga. Hindi siya ipokrita pagdating sa kahalagahan ng pera. Pero mas matimbang pa rin ang moral na pinahalagahan niya. Hindi niya kayang baliin ang mga tuwid na prinsipyong kinagisnan niya. Oh, heto na ang merienda nyo. Medium rare steak para sa'yo, Gov. At clubhouse sandwich naman para kay Olga. Vegan daw tong bago mong nurse. Kaya strawberry jam na lang ang ipinalaman ko sa tinapay. Sana naman pwede na yan. Nako, pasensya na po Pero okay na to, Ate Doray. Mukha din namang masarap tong strawberry jam Masarap talaga yan. Dahil galing pa yan sa Baguio. Sige na, tikman mo. Masarap nga po. Siya, sige. Maiwan ko na kayo at babalikan ko yung nakasalang na kaldereta. Baka magkamali na naman ang timpla si Mirasol at hindi magustuhan ni Ma'am Janelle ang lasa. Siguraduhin mong maayos ang pagkakaluto nun. At kayo rin naman ang malilintikan sa anak ko. Alam niyo namang maselan si Janelle pagdating sa mga pagkain niya. Opo, sir. Huwag kayong mag-alala at ako nang bahala sa lahat. Bahagya pang tumango si Doray kay Olga bago tuluyang lumabas doon. Ayaw sanang mag-overthink ng dalaga. Pero pakiramdam niya ay may mas mabigat na kahulugan ng tingin yun ng matanda. Gayunpaman, mas pinili niya mag-focus sa kanyang boss. Siya nga pala, may tanong ko lang. Bakit hindi ka kumakain ng karne? Mula pagkabata ho kasi ay sinanay ako ni Mama na kumain ng gulay. Katunayan po niyan, yung burger tsaka fried chicken sa mga fast food chain, hindi ko rin natikman kahit minsan. Kung ganun, marami ka palang na-miss na masasarap na pagkain habang lumalaki. Tulad na lamang nitong steak na ito. Imported ang karne na ito. Kaya naman sobrang sarap kapag ginunguya. Napalunok ng matindi si Olga habang nakatingin sa kanyang boss. Hindi dahil natatakam siya sa kinakain nito, kundi nandidiri siya sa paraan ng pagnguya nito. Animo isa itong gutom na hayop na hayok sa karne. Pakiramdam niya ay babaliktad ang sikmura niya. Lalo na nang mapansing may kaunting bakas pa ng dugo ang ilang parte ng karne. O bakit parang namutla ka yata bigla? Ano ho kasi, parang sinisikmura ako Baka dahil sa stress na rin to. Yun ba talaga ang dahilan? O nandidiri ka rito sa kinakain ko? Ha? Hindi naman po sa ganun. Pagpasensyahan mo na't medium rare ang gusto kong luto sa steak. Mas malasa kasi kapag medyo hilaw. Ganyan po yata talagang type ng mga mayayaman. Naku, masasanay ka rin Baka nga kapag tumagal ikaw na mismo ang magkukusang tumikim nitong steak na nilalantakan ko ngayon. Imposible ho yatang mangyari yan. Kasi amoy pa lang ng karne ay naduduwal na ako. O di lumabas din ang totoo. Nandidiri ka nga. Siya, sige. Hindi na kita pipilitin. Pwede ka nang bumalik kay Doray. Dahil siya magbibigay ng schedule ko. Opo, mauna na ho ako, sir. Habol hininga si Olga nang makalabas siya roon. Mabigat ang pakiramdam niya na para bang hinigop ni Gov ang buong lakas niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdana habang pilit na ibinabalik ang normal niyang paghinga. Lingid sa kanyang kaalaman mataman siyang pinapanood ni Gov Ramon at Janela mula sa barandilya ng maggarang hagdana.
Nakasalubong pa niya si Mirasol sa bukana ng kusina at bahagya siya nitong inilalaya na para makaupo sa dining chair. Para na akong mahihimatay kanina. Buti na lang dumating ka. Namumutla ka kasi. May sakit ka ba? Wala naman. Medyo nahihilo lang ako. Nariyan ka na pala, Olga. Ate Doray, pwede ba akong makahingi ng malamig na tubig? Para kasi akong biglang nawalan ng lakas pagkatapos naming mag-usap ni Gov. Sandali at ikukuha kita. O heto, dahan-dahan lang sa pag-inom at baka masamid ka. Salamat. Ayan, medyo umayos na ang pakiramdam ko. Nanghina ka kamo pagkatapos ninyong mag-usap. Opo, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Hindi mo yata inubos yung sandwich na inihain ko Bala ko sanang ubusin. Kaya lang nanghina ako nung nagsimulang kumain si Gov Kasi naman, parang hindi talaga luto yung steak niya. Tapos yung dugo, parang syrup ng pancake kung higupin niya. Nako, yun ba? Sadyang ganun ang gusto nun. Dahil bumabata raw siya kapag sariwa ang mga kinakain. Ang totoo nga niyan, nagpa-stem cell pa siya noon. Pero itinigil din naman kasi mas dumidepende na lang siya sa pagkain ng mga kalidad na karne. Alam mo naman ang mga mayayaman, kakaiba mga trip sa buhay. Hayaan niyo na nga po. Baka dahil sa stress at pagod siguro, kaya ako nanghina. Palagay ko dehydrated ka. Uminom ka pa ng maraming tubig para makabawi ka ng lakas. Pahingi na lang po, para may baon ako sa biyahe. Dito na lang sa tumbler ko po ilalagay. Akin at sasalinan ko. Eto na ang tumbler mo. Dinagdagan ko na rin yan ng yelo. Salamat, Mirasol. Feeling ko, mawawalan na ako ng ulirat kaninang pababa ako sa hagdan Buti na lang, nandito kayo, Ate Doray. Sus, wala yun. Magkakasama na rin naman tayo, kaya mas maiging maging close na tayo ngayon pa lang. Pwede bang kayo na lang muna ang maging nanay ko habang nandito ako? Abay, oo naman. Basta siguruhin mong magiging maayos na ang pakiramdam mo para hindi mabulilyaso ang duty mo bukas. Hindi ka pwedeng magkasakit, lalo na't mag-uumpisa ka pa lang ng serbisyo mo rito. Wag ho kayong mag-alala. Ipapahinga ko lang to tapos bukas okay na ako. Ay, bago ko po makalimutan, kunin ko raw po yung schedule ni Gov sa'yo. Sandali. Kukunin ko sa may drawer doon. Hintayin mo ko rito, ha? Opo. Magpahinga ka muna rito. Sasaglitin ko lang yung nakasalang na mga damit sa washing machine. Sige. Nang umalis si Mirasolina, baling ang tingin ni Olga sa nakasalang na kaldero sa kalana. Kumukulo na yun at umaapaw na ang sabaw sa burner. Kaya naman nagkusa na siyang alisin ang takloba. Ngunit agad niyang tinakpan ang ilong nang bumungad sa kanyang masangsang na amoy ng ulam na nakasalang doon. Napansin din niyang parang kakaibang hiwa ng mga peraso ng karneng lumalangoy sa mapulang sarsa. Gumapang ang kakaibang kilabot mula sa kanyang batok, pataas sa kanyang ulo, habang sinisipat ang karne gamit ang sandok na naroon. Kaldereta ba talaga to? Bakit parang... Olga! Anong ginagawa mo dyan? Lumayo ka nga riyan at baka kung mapaano ka pa. Ano kasi? Umaapaw na kaya inalis ko huwang taklob. Pasensya na. Pampihira. Nasaan ba si Mirasol? Binalikan lang saglit yung mga labahin niya. Sa susunod huwag kang basta nakikialam dito sa kusina. Nalingat lang ako nakiusyoso ka na. Ipapaalala ko lang, nurse ka at hindi kusinera. Kahit ano pang makita mo o sumabog man ang kalan, hayaan mo lang. Maliwanag. Naku, sorry po. Pangako, hindi na to mauulit. Dapat lang. Pagkain nito ni Ma'am Janelle Ang mabuti pa, kunin mo na itong document na kailangan mo. Nakalista dyan ang mga detalye tungkol sa schedule ni Gov. Mga gamot na dapat niyang inumin at pati na rin yung mga bawal sa kanya. Sige po. Paano? Alis na muna ho ako para kunin yung mga gamit ko. Lumakad ka nga at mukhang paulan na rin. Ang pangako mo bumalik ka rin bukas para hindi tayo masabon ni Gov.
Tahimik na tumango si Olga at saka dumiretso na palabas ng kabahayan. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanya habang naglalakad siya sa mahabang driveway. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang biglang sumulpot ang gwardyang siyang nakabantay sa gate. Nagsorry siya sa lalaki pero nilampasan lamang siya nito na parabang tuliro at lumulutang sa alapaap. Lagpas 2 oras ang naging biyahe niya pabalik sa inuupahang apartment. Naabutan niya ang roommate na si Marimar na abala sa pagtipa sa harap ng computer at kumakain ng burger. Hi, friend! Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Para kang nakakita ng multo ah. Hindi ko nga alam kung multo ba o maligno yung mga nakatira sa bahay na yun. Ano? Teka, naguguluhan ako sa sinasabi mo ah. Yung bago kong amo, yung politiko. O ano nga ang tungkol sa kanila? Ano kasi, ang weird ng pamilyang yun. Nagtaka ka pa? Di ba weirdo naman talaga ang mga mayayaman? Alam ko naman yun. Pero feeling ko talaga may kababalaghang nangyayari sa bahay na yun eh. Sus, kakanood mo yan ng horror movies. At sabi mo nga, feeling mo lang yun. Baka nag-i-imagine ka lang din. Gaga, walang koneksyon yung panonood ko. At lalong hindi imagination yung nakita ko sa kaldero. Hindi ako kumakain ng karne. Pero alam ko naman ang itsura nun. Anong kaldero? Akala ko ba nurse ka ron? Na-demote ka ba bilang kusinera? Hindi ganun. Parang engot naman to eh. Explain mo nga kasi para maintindihan ko. Ang sinasabi ko, yung niluluto ni Ate Doray para sa anak ni Gov Ramon. Grabe, parang laman ng tao yung nasa kaldero. At saka amoy bulok yung karne. Uy, interesting yan ha. Ibig mo bang sabihin, may lahi silang aswang? Ay nako, ang iniisip ko, baka nagpa-practice sila ng cannibalism. Kasi kakaiba yung buto na nakahalo sa kaldereta nila eh. May gumagawa pa ba ng ganyan ngayon? Posible. Kung ikaw nga naniniwala sa mga aswang eh, kahit di naman talaga sila nag-e-exist, di ba? Totoong may aswang no, marami nun sa amin sa Bicol, iba't ibang klase pa nga. Pero ang pinaka nakakatakot ay yung chismosang aswang. Alam mo, mas naniniwala pa akong may mga psychopath kesa sa mga aswang na yan. Malamang di ka maniniwala kasi nurse ka eh. Pero ako mismo, may experience sa aswang. Kasi nakakita na ako nung bata pa ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan yun. Talaga? Share mo naman. Oo nga, nakakita na ako. Biruin mong aswangin ba naman ang nanay ko habang nagle-labor? Ang kapal na mukha ng hayop na yun. Hindi kita ginajudge ha. Pero paano naman nalaman ng aswang na nagle-labor ang nanay mo nung araw na yun? Malakas ang pang-amoy ng mga walang yangyan. Bukod sa laman ng tao, pinakagusto nila yung amoy ng dugo ng mga baby. Fresh juice, kumbaga. Speaking of amoy, kanina, may kakaibang scent dun sa opisina ni Gov. Sobrang lansa. As in, ang sakit sa ilong, tsaka nakakasuka. Pinigilan ko nga lang dumuwal eh. Kasi ang talim ng tingin ni Gov. Aaminin ko, natakot ako sa kanya. Baka naman baktolo, hininga lang ni Gov yung naaamoy mo, friend. Oy, in fairness kay Gov ha, mabango siya tsaka malinis. Pero sa totoo lang, parang di naman niya kailangan ng nurse eh. Kasi ang lakas niya pa sa edad na 70. Ang ganda pa nga ng muscles at kutis niya. Gumugulong siya sa pera, kaya maraming paraan para magmukhang bata. May point ka dyan. Bale, nabanggit nga rin ni Ate Doray na nagpa-stem cell ang matanda. Kaya lang nag-shift ng trip eh. At sariwang karne na raw ang madalas kainin. Tindi talaga ng mga mayayaman na yan, no? Sana all. Kaya nga eh. Pero eto nandiri talaga ako sa medium rare niyang steak. Hindi naman ako maselan Pero kakaiba talaga yung vibe habang pinapanood ko siyang kumain. Tsaka nanghina ako pagkatapos naming mag-usap ni Gov. Para bang hinigop niya yung buong lakas ko at latak lang itinira. Kung pagbabasehan ko yung sinabi mo, palagay ko tama ang hinala ko. Na aswang ang pamilyang seserbisyuhan ko. Mismo. Ay teka, may ibibigay ako sa'yo. Magagamit mo tong pangontra kapag malapit sila. Ito, kunin mo. Niloloko mo ba ako? Paano naman magiging pangontra tong bote ng lotion? 1 taon na tayong roommate.
Pero ngayon ko lang aaminin ang tungkol sa pagiging albularya ko. At yung langis na yan, gawa mismo ni Lola. Ipahid mo yan sa katawan mo para hindi ka basta-basta lapain ng mga pesteng aswang. Seryoso ka ba rito? Amoy latik naman to eh. Baka papakin lang ako ng mga langgam kapag ipinahid ko to sa katawan ko. Medyo OA ka dyan, friend, ha? Effective yan, kaya gamitin mo. Akin na nga. Ako na maglalagay niyan sa bag mo. Oo na, gagamitin na po. Teka nga, maliligo muna ako. At parang dumikit sa akin yung mabantot na amoy ng opisina ni Gov. Go, friend! Magkuskus ka ng todo at talagang amoy malansa ka nga. Natatawang tumango si Olga at saka dumiretso na sa banyo. Maayos namang roommate si Marimar kahit medyo weirdo. Scriptwriter ang babae pero hybrid ang setup. Nagkakilala sila sa ospital nang minsan magpa-check up si Marimar dahil sa PCOS nito. Eksakto namang naghahanap din ito nang matutuluyang malapit sa publishing house na pinagtatrabahuhan nito. Kaya inilok ni Olga ang ekstrang kwarto sa kanyang apartment. Kahit mapano'y may katuwang siya sa pagbabayad ng upa at iba pang mga bayarin. Tapos na ako. Pwede ka nang maligo. Sure akong di ka pa tumatayo dyan sa computer mo eh. At least naligo naman ako kahapon. Ang sabihin mo, takot kang maligo kasi malamig yung tubig. Grabe ka sa akin, friend. Oo nga pala, may binili akong itlog na maalat at kamatis. Baka lang gusto mo kong sabayan kumain. Thank you. Pero di naman ako kumakain ng itlog eh. Ay, oo nga pala. Palagi ko na lang nakakalimutan. Ay nako, kailangan ko nang mag-impake ng mga gamit na dadalhin ko bukas. Pero ba't ka mag-iimpake? Bakit doon ka na ba titira? Stay in daw ang setup. So wala akong choice. Kaya mula bukas, ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ah. Gano'ng katagal ka namang magsistay in doon? 1 year yung pinirmahan kong kontrata. So ayun, solo ka muna rito. Ay, ang lungkot naman. Ngayon pa lang miss na kita agad. Ang haggard mo namang malungkot, friend. Pero remind lang kita ha, huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino rito. Baka mamaya gawin mong makasalanan tong bahay ko. Ikalma mo naman sana ang pagkaldag. Don't worry, hindi ko i-invite si Tomas dito. Dapat lang no. Iniisip ko pa lang ang pwede niyong gawin Kinikilabutan na ako. Si OA, tuloy mo yung ganyan mo ha. Sinasabi ko sa'yo mamamatay ka talagang virgin. Okay na mamatay na virgin, kesa naman mapunta sa maling lalaki. Ay nako, sakit sa ulo lang naman ng mga boylet na yan. Ang tindi naman ang hugot mo, friend. Pero malay mo, baka yung aswang mong boss talaga ang nakatakda para sa'yo. Ikaw ang magiging alay para matupad ang prophecy. Gaga, umiral na naman yung pagkamanunulat mo. Kita mo nga at nagawan mo agad ng kwento tong nangyayari sa akin. Good idea yan, friend. Dahil dyan, new plot unlocked. Kita mo yan? Nabigyan na kita ng idea, tapos pwede mo pang pagkakitaan. Yes! Thank you, my friend. O sige na, mag-iimpake na ako. Gusto ko sanang dalhin ang buong cabinet ko Kaso, ang mahal naman ng bayad sa transpo. Gusto mo tulungan na kita? Tapos na rin naman tong tinatype ko Sure ka? Akala ko ba kakain ka? Oo, pero mamaya na. As for the manuscript, isasend ko na lang naman to sa senior editor. Bukas pa naman ang deadline nito. Sige, pakisuyo na lang yung maleta dun sa likod ng sofa. Yung pula ba o yung itim? Pareho na lang, para sure na magkakasya lahat ng gamit ko. Eto na. Ako na magtutupi ng mga pantalon kasi magaling ako dyan. Okay. Siya nga pala, nabanggit mo kaninang may anak yung boss mo. Ilang taon na nga yun? Si Ma'am Janelle. 18 na yata yun. Pero di masyadong lumalabas ng bahay. Ang sabi pa ng head nurse, may pagka-party animal daw. Dahil mas madalas siyang gumala kapag gabi. Typical na spoiled brat. Teka lang, ba't bigla kayatang naging interesado sa batang yun? Huwag mong sabihing hihiramin mo ang pangalan niya para sa susunod mong novel. Pwede rin. Kaso, gagawin ko siyang prinsesa ng mga aswang sa version ko. Yun bang parang modern day brat aswang na nambibiktima ng mga gwapings na teenager? Diyos mio, Marimar! Hindi ko na talaga kinakaya ang creativity mo. Ewan ko na lang talaga kung di ka pa pumaldo dyan sa pagsusulat.
Don't worry. Kapag pumaldo ko sa story na yan, bibilhan kita ng bagong phone. Promise yan. Ay, bakit? Anong mali sa phone ko? Una sa lahat, ang labo ng camera niyan. Kung magtipid ka naman kasi parang may binubuhay na 5 anak. Nagagamit ko pa naman kasi to eh. Saka na lang ako bibili kapag nakasahod na ako dito kay Gov. Yan din ang sinabi mo nung nakaraan eh. O tingnan mo, hanggang ngayon nagtsatsaga ka pa rin dyan sa bulok mong phone. Hayaan mo, bibili na ako kapag nakaluwag-luwag ako. Alam mo namang top priority ko yung health insurance ko kaysa sa kahit anong gadget eh. Gets ko naman yun. Pero diba dapat i-film mo yung pagtira mo sa bahay ni Gov? Yung parang a day in a life of a nurse ng aswang. Alam mo, siraulo ka talaga. Hindi ka nauubusin ng kalokohan. Palagay mo, may manonood ng vlog ko kapag ganun ang topic. Oo naman! Maraming may gusto ng ganyang topic. Don't worry, ako ang una mong viewer. Supporter mo kaya ako all the way. Ay nako, ayokong gawin yan. Parang invasion of privacy na yun, no? Tama na yung kikita ako ng pera sa pagiging nurse niya. As if naman kailangan talaga ng matandang yun ang nurse. Ikaw na mismo ang nagsabi na parang mas malakas pa siya sa kalabaw. Naku girl, baka nga jowain ka lang nun. Ha? Jojowain? Paano mo naman nasabi yan? May nabasa kasi akong article na may cheating isyong matanda. At ang malala, may kaso rin siya ng domestic abuse. Magaling lang talaga siyang magpanggap na mabuting ama at asawa kapag may media. Ngayon ko lang nalaman ng tungkol dyan. Bakit parang di naman yata nabalita yan sa mainstream? Simple lang. Money works for him. At saka kahit ibalita naman yan, hindi mo rin naman mapapansin kasi halos umikot na ang buhay mo sa loob ng ospital. Ang boring at plain pala talaga ng buhay ko, no? Ay wow, late realization ka naman, friend. Kulang na nga lang gawin kang tagapagmana ng direktor sa sobrang pagkaloyal mo sa institusyon. Hay nako, tapusin na nga lang natin tong pag-iimpake para makapagpahinga na rin tayo. Maagang gumayak si Olga kinabukasan para makabalik agad sa bahay ni Gov Ramona. Pinagbuksan siya ng gate ng gwardya at binati niya naman ito. Pero tulad nung nakaraang araw, ay para pa rin itong lutang at wala sa sarili. Hila-hila ang 2 maleta ay tinalunto niya ang kahabaan ng driveway. May kung anong kilabot siyang naramdaman nang umihip ang malakas na hangin. Tila ba nagbibigay babala. Nagbabadya na may paparating na unos. Bakit ba parang may nakatingin sa akin? Modern ang style ng bahay pero nakakatakot ang ambience. Weird. Ay, Diyos ko po! Ay! Ma'am Janelle? Tama ba? Ikaw nga si Ma'am Janelle? The one and only. Ikaw naman yung bagong hire na nurse, tama? Yes, ma'am. In fairness, maganda ka at makinis. Siguro, masarap din ang dugo mo. Ha? Bakit naman napunta sa dugo ang usapan? Biro lang yun, no? Sa ganda kong to, palagay mo ba humihigop talaga ako ng dugo? At saka, mukha ba akong vampira? Ay, pasensya na. Pero teka, tanong lang, bakit ka nakasuot ng shades? Ang ganda nga ng tirik ng araw ngayong umaga, oh. Anong pake mo? Sorry po, curious lang naman ako eh. Fine, sasabihin ko na rin para hindi ka natatanga-tanga. My eyes are ultra-sensitive. Madali siyang mairita. Lalo na kapag direktang tumama ang sikat ng araw. Okay na ba? Kaya pala, akala ko naman ganyan ang uso sa mga bagets ngayon. Para kang matandang magsalita. Samantalang nakita ko sa files mo, 25 ka pa lang. Saang bundok ka ba nang galing? Medyo old school kasi ako. Kahit sa Maynila talaga ako nakatira dati. Bale, umuwi lang ako ulit dito sa Trinidad. Kasi naumay na ako sa ingay at gulo ron. Mas gusto ko kasi talaga ng katahimikan. Girl, the accurate word is outdated and solitude. Anyway, ito lang bang mga gamit mo? Ang konti ha? So poor. Opo, ma'am. Dinala ko lang yung mga pinakakailangan ko para di rin ako mahirapang maghakot ulit kapag tapos na ang kontrata ko.
end of contract na agad nasa isip mo. Second day mo pa nga lang ngayon eh. Hindi mo naman yata talaga gusto magtrabaho para kay daddy. At pera lang namin ang gusto mo. Hindi naman po ako ipokrita, ma'am. Totoong kailangan ko ng pera. Pero sinisiguro kong tutumbasan ko naman yun ng iba yung Bla sipag at... bla bla. Ayokong marinig ang explanation mo, Olga. Oh, ayan na pala si Doray. Siya nang bahala sa'yo. See you later, Olga. See you later, Miss Janelle. Ayos ka lang ba, Olga? Pagpasensyahan mo na si Ma'am Janelle at talagang mahilig mag-power trip ang batang yon. Okay lang ho ako. Hindi ko siya naiwasan agad kasi bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ko eh. Medyo tinarayan niya lang ako pero tolerable naman po. O siya, tutulungan na kita dyan sa bagahe mo. Ako nang magdadala nitong isa. Sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Dinala siya ni Doray sa sulok ng kwarto sa 3rd floor. Ayon sa mayordoma, personal request ni Gov na gawing malapit sa kwarto nito ang tutuluyan ng mga nagiging nurse nito para mas madaling tawagin kung sakaling may emergency. Akala ko ho, 2 lang ang kwarto rito, Ate Doray. Mangyari kasi itong kwarto mo ay karugtong ng conference room kaya parang isa lang din talaga sila. Kung ganun, adjacent room po pala to. Ibig sabihin, itong pinto sa pagitan ng malaking bookshelves ay tago sa conference room? Tama ka. Teka. Pakibuksan mo nga ang mga bintana para lumamig-lamig naman. Sira kasi ang aircon kaya medyo mainit ngayon. Ang sarap ng hangin. Grabe, ang sosyal naman ng style nitong kwarto. Parang ganito yung mga nakikita ko sa magazine. May sarili na itong banyo para hindi ka nalalabas tuwing gabi. Tapos, meron ring walk-in closet para mas maayos mo ng maigi ang mga gamit mo. Kapag medyo bored ka naman, pwede kang tumambay dyan sa may balcony. Magandang mag-stargazing dyan, kaya marerelax ka talaga. Malakas din naman ang internet, kaya hindi ka mamumroblema kung gusto mong magbabad sa FB. Magbabasa na lang ho ako ng libro kaysa mag-ubos ng oras sa social media. Hindi rin pati ako teki tulad ng iba. Pero Ate Doray, maiba tayo ha. Hindi ho ba parang sobrang laki naman itong kwarto para sa akin? Solo lang naman ako rito, di ba? Ibig mo bang sabihin, hindi mo nagustuhan itong kwarto mo? May nakita ka bang mali o kaya Nagustuhan ko po. Medyo naninibago lang. Kasi nasanay ako sa makipot na lugar. Yung bahay ko kasi maliit lang yun. Tsaka abot kamay na ang lahat sa ilang hakbang lang. Hayaan mo, masasanay ka rin dito kalaunan. O paano, maiwan na muna kita. Marami kasing bagong dating na supply na karne kaninang madaling araw, kaya kailangan kong ayusin ang mga yon sa storage. Sige po Ate Doray, salamat sa pag-assist sa akin. Ay, nako, muntikan ko nang makalimutan. Pumunta ka sa opisina ni Gov pagkatapos mong mag-ayos dito. Nasa pangatlong sulong-sulong ng cabinet yung mga gamot niya. Iinumin niya yon mamayang gabi at yung scrub suit nandoon din. Kunin mo na lang din. Wala ho ba siya sa opisina niya ngayon? Maaga siyang umalis dahil may biglaang meeting sa munisipyo. Okay po, mamaya ko na lang isasalansan tong mga damit ko at uunahin ko na lang yung gamot ni Gov. Oh, ikaw ang bahala. Inilapag lang ni Olga ang mga maleta sa isang tabi at saka nagmamadaling pumunta sa opisina ng amo. Tulad noong nakaraang araw, ay agad siyang sinalubong ng nakakasulasok na amoy at mas tumindi pa ngayon nanunuot ang amoy ng pinagsamang bulok na karne at kung ano pang hindi niya may paliwanag. Saan nga kaya talaga nang gagaling ang amoy na yun? Teka, ayun pala ang uniform ko. Uy, ano yun? May tao ba sa banyo? Dala ng kuryosidad ay maingat na pinihit ni Olga ang pintuan ng banyo at natutup ang bibig sa nakita. Naroon si Gova, nakatalikod at walang kahit na anong saplot habang naliligo. Pero ang labis niyang pinagtakhana ay kung bakit pula ang kulay ng tubig
na lumalabas mula sa shower nito. Tila uhaw na uhaw at sobrang sabik ito habang nakatapat ang mukha sa dutya ng shower at ninanamnam ang bawat patak ng likido mula roon. Akala ko ba nasa munisipyo ang matandang to? At ano ba yung kulay pulang likidong lumalabas mula sa shower? Hala, palabas na siya. Saan ba ako magtatago? Tama, sa ilalim ng office table. Mula sa pinagtataguan ay tahimik na pinanood ni Olga ang matanda habang nagbibihis. Hindi nakalampas sa paningin niya ang malalaking pilat sa mga braso nito, sa mga binti, at ganun din ang mahabang pilat mula sa dibdib nito na animoy hiniwa ng kung anong matalim na bagay. Kahit nangangalay na siya sa pwesto, ay sinikap niyang pagkasay ng mga binti niyang nakatupi. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang tuluyang lumabas roon si Gov Ramona. Salamat. Sumakit ang mga binti ko rin Saan niya kaya nakuha yung mga pilat na yun? Hindi kaya dati siyang sundalo bago naging politiko? O kaya naman hired killer? Pero malabong maging hired killer ang matandang yun. Tama, kailangan kong inspeksyonin ang banyo. Olga! Anong ginagawa mo riyan? Bakit ka sumisilip dyan na parang manyak? Manyo agad? Grabe ka naman, Ate Doray. Paanong hindi kita sasabihan ng manyak? Kadalaga mong tao tapos naninilip ka. Ikaw rin, baka tubuan ka ng kuliti. Nakarinig ho kasi ako ng mga kaluskus kanina, kaya sinilip ko. At saka for your information sa mikrobyo ho nakukuha ang kuliti at hindi sa paninilip. Abat pinangaralan mo pa talaga ako, ha? Fact po kasi yun. Ay, tigilan mo nga ako sa fact na yan. Ano yung sinasabi mong may mga kaluskos? Samantalang ikaw lang naman ang narito kanina. Yun din ho ang akala ko. Pero nakita ko hong naliligo si Gov kanina. Nagtataka nga ako kung bakit siya nandito kakasabi niyo lang na maaga siyang umalis, di ba? Nagbihis pa nga sa harapan ko Santissima Olga! Ibig mong sabihin, nakita mong... Teka, may gusto ka ba sa amo natin? Hindi ko naman intensyong makita siyang nasa birthday suit at lalong wala akong gusto sa kanya, no? Aminado akong marami na akong nakitang ganun sa ospital, kaya wala na sa akin yun. Mas interesado pa nga ako rin sa pulang likidong lumalabas sa shower kesa sa cutie patuti niya. Pulang likido? Cutie patuti? Kung ano-anong pinagsasabi mong bata ka. Nakabata ka ba, hoy? Loh, grabe naman, Ate Doray. Ginawa niyo pa akong adik. Nagsasabi nga ako ng totoo. Palagay ko bumalik si Gov kanina at hindi ko lang napansin. Siya. Tama na ang mga kalokohang ito. Basta, gawin mo na lang ang trabaho mo kung ayaw mong mapahamak. Bakit naman ho ako mapapahamak? Sundin mo na lang ang sinabi ko dahil para yon sa kapakanan mo. Mawalang galang na ho Pero sa kakaganyan nyo, pakiramdam ko meron kayong tinatago. Wala akong itinatago. Pwede rin. Pero ang hirap ipaliwanag Parang may something talaga sa bahay na to. Halika na nga't lumabas na tayo. Mapaghinala pa naman ang amo natin. Sigurado akong pareho tayong malilintikan kapag nakita niyang narito tayo sa loob habang wala siya. Pero alam niyo, sure akong dugo talaga yung nakita ko. Malamang guni-guni mo lang ang dugong yon. Malalaman ko na nga sana kung di niyo lang ako tinawag. Dala ng puyat yan. Ang lalim ng eyebags mo Halatang kulang ka sa tulog. Puyat nga ako, pero hindi po ako pwedeng magkamali. Alam ko kung ano yung nakita ko. Ay nako, bahala ka na nga. Ay siya nga pala, nakuha mo ba yung gamot ni Gov? Hala, naiwan ko po. Saglit lang at babalikan ko muna. Ako na't baka mag-ala investigador ka na naman. Dalihin mo na lang yung merienda ni Ma'am Janelle sa lanay. Bakit ho ako ang magdadala? Nasaan ba ang yaya niya? Ay, nakalimutan kong banggitin sa'yo kanina. Sinesante ni Gov si Mirasol kahapon. Ha? Bakit naman po? Anong ginawa niya? Mamaya ko na lang ikukwento sa'yo. Sige na, dalhin mo na muna ang merienda at baka magwala na naman ang spoiled brat.
Dumiretso si Olga sa kusina at nakita niyang spaghetti na may meatballs ang nasa pinggana at isang baso ng strawberry juice. Kinuha niya ang tray at saka binagtas ang daan papuntang lanaya kung saan naroon din ang pool area. Naabutan pa niyang lumalangoy sa pool si Janela pero nakasuot ito ng goggles na kulay itim. 2:00 na noon ng hapon at napakataas ng sikat ng araw. Maya-maya'y umahon mula sa tubig ang babae at kinuhang baso ng juice bago pa man maibaba ni Olga ang tray sa mesa. Enjoy your meal, ma'am. Oh, aalis ka na agad? Oho, may kailangan pa kasi akong gawin eh. Masyado ka naman nagmamadali. Samahan mo muna ako rito. Ang boring kasi kapag walang kausap. Pero kailangan kong balikan si Ate Doray kasi ihahanda ko yung gamot ng daddy mo. Hayaan mo na yung gamot ni Daddy. Hindi naman talaga niya kailangan yun eh. Kasi nakita mo naman super fit pa niya. Kung tutuusin, kaya kang ibalibag nun nang walang kahirap-hirap. Kung gano'n naman pala, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit pa ako pinadala rito ng ospital? Pinadala ka rito dahil sa dami ng naging nurse ni Daddy. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamabango sa lahat. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Sabihin na lang nating ikaw ang star ng handaan. Ikaw ang best part. Ang pinakamahal at pinakamasarap na putahing lalantakan ng mga bisita sa party next week. Teka, naguguluhan ako sa sinasabi mo eh. At saka ano yung tungkol sa party? Nakaset yung welcoming party na yon para sa'yo. Hindi ba nasabi sa'yo ni Manang Dora yung tungkol doon? Wala siyang nasabi sa akin. Pero, ba't kailangang may pa-welcome party pa? Typical na nurse lang naman ako. Sapat na rin yung malaking sahod na offer sa akin. Kaya hindi na kailangan ng engranding celebration. Tulad nga ng sinabi ko, espesyal ka, Olga. Hindi ka ordinaryong nurse para kay Daddy. Ayoko sanang maging malisyoso ha. Pero, wala akong balak maging stepmom mo. At higit sa lahat, hindi ko kailangan ng sugar daddy. Tingin mo gusto kitang maging mommy? Patawa ka. Na para bang gusto ko rin siyang maging stepdaughter? Impaktang to. Ang lakas ng loob mong taasan ako ng kilay ah. Gusto mo yata makatikim ng malakas na sampal? Sinusubukan mo ba akong sindakin, ma'am? Bakit? Effective ba ang ginagawa ko? Tinatablan ka ba? Hindi ako matatakutin, ma'am. Sa ospital kasi, marami rin mga kwentong kababalaghan. Pero wala naman akong nakita ron eh. Kahit isang maligno o di kaya mga kaluluwang ligaw. Talaga? Pero naniniwala ka ba sa mga aswang? Hindi rin. Sa panahon ngayon, wala nang natitirang lahi ng aswang. Siguro kung meron man, edi sana nag-viral na sila tinugis ng mga tao rito. May point ka. Pero paano kung malaman mong hindi talaga gawa sa strawberry tong juice na iniinom ko? At dugo pala talaga to ng tao. O kaya naman, malaman mong ako ang prinsesa ng mga gabunan. Anong gagawin mo? Weirdo talaga. Pero, hindi kaya totoo yung hinala ni Marimar? Baka nga may lahi talagang aswang ang pamilyang to. Oh, ba't di ka makaimik? Akala ko pa naman matapang ka. May bigla ho kasi akong naisip. Kung wala na ho kayong ibang sasabihin aalis na ako. Bumalik ka rito at panoorin mo ko habang kumakain. Ipapaalala ko lang, ma'am. Nurse ho ako at hindi... Shut up! Susundin mo ko o gusto mong matulad kay Mirasol? Mamili ka, Olga! Nabigla si Olga sa tindi ng panilisik ng mga mata ni Janela. Animuis itong mabangis na hayop na handa siyang lapain at durugin ang buong buo. Napansin din niyang mas tumuli sa mga kuko nito at nagtayugan ng mga balbon sa magkabilang braso, hita at mga binti nito. Totoong hindi siya matatakutin pero sa unang pagkakataon ay nakumbinsi siyang tunay na may kababalaghan sa pagkatao ng batang amo at sa ama nito. Sa susunod na galitin mo ko, hihilahin ko ang dila mo. Tatadtarin ko ng pinong-pino, pagkatapos ipapakain ko sa'yo. Oo na, sige na.
Pero gagawin ko lang to dahil ayokong mawalan ng trabaho. Maupo ka dyan at subuan mo ko. Eto na. Ingat lang, baka mabilaukan ka. Susunod ka rin naman pala eh. Dami mo pang arte. Samahan mo naman ng meatballs para mas masaya. Eto po, ma'am. Juice po, gusto nyo? Ang sarap talaga ng spaghetti. Kapag sariwa ang hinalong karne. Gusto nyo pa ba, ma'am? Tama na muna yon. Babawi na lang ako mamayang dinner. Iligpit mo na yan at saka lumayas ka na sa harapan ko bago pa uminit ulit ang ulo ko. Maingat na iniligpit ni Olga ang tray at mabilis na bumalik sa kusina. Sa inis niya'y binilibag niya ang tray sa lababo. Dahilan para magtilamsikan ng ilang piraso ng meatball sa sahig at kumalat ang sauce sa tiles. Ay, kainis naman. Nadumihan pa tuloy itong scrub suit ko. Kabago-bago pa naman ito tapos namansyahan na agad. Anong? Bakit ang kalat dito? Nabitawan ko ho kasi yung tray. Ako na po ang maglilinis ng mga yan. Masakit bang kamay mo kaya mo nabitawan? Medyo nangalay lang po. Akala ko naman nasugatan ka. Oh, siya, iligpit mo lang agad para hindi na maabutan ni Gov na ganito karumi rito. Yung gamot pala niya, kunin mo na lang dyan sa ref. Sige ho, ako nang bahala. Pagtalikod ni Doraya, ay agad kinuha ni Olga ang walis tambo at dustpan. Padabog niyang winalis ang kalat at akmang dadakutin na yun nang may mapansin siyang kumikinang na bagay sa sahig. Nakasabit yun sa meatball at nababalutan pa ng kaunting sauce ang ribbon stud na naroon. Dinampot niya yun at tinignan ng maigi. Pamilyar ang fake nail extension dahil minsan niya nang nakita yun. At nang maalala niyang yun ang fake nail ni Mirasol, ay bigla siyang naduwal. Halos bumaliktad ang sikmura niya dahil sa nakakarimarim na ideyang nabuo sa kanyang isipan. Hoy, anong kabubuyan yan? Ba't dyan ka sumusuka sa lababo? Kadiri talaga kayong mga mahihirap. Mga wala na nga kayong manners, tapos mga mahihinang nilalang pa kayo. Sumama kasi bigla ang pakiramdam ko, ma'am. Pasensya na ho kayo Sa lagay mong yan, mas mukha ka pang pasyente kesa kay Daddy. O ano pang hinihintay mo? Linisin mo na dyan bago ko pa ubusin ang buhok mo. Walang yung aswang to. Makapanlait sa akin, wagas. Samantalang siya nga itong mas nakakasuka ang pagkatao. Akala mo kung sinong malinis? Dyan ka na nga! Bye, loser! Ang sarap talagang sabunutan ng hitad. Hambog! Sa kabila ng panghihina at pandidiri, ay pinilit ni Olga na matapos ang pagliligpit. Halos wala nang inutos ang kanyang amo buong maghapon. Kaya minabuti na lamang niya magkulong sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang umidlip, pero hindi man lamang siya dinalaw ng antok. Sa huli, ipinasa niyang tawagan si Marimar. Ba't ang tagal mong sagutin? Nasa palengke kasi ako kanina. Teka, ayos ka lang ba? Sa tono kasi ng boses mo para kang ninenervyos. Talagang ninenervyos ako ngayon. Paano kasi nakumpirma kong tama ang hinala mo? Aswang sinagovat ang anak nito. Sabi ko sa'yo Hindi ko pa nakitang may kinakain silang tao, pero may sinisanti silang kasambahay. At ang nakakakilabot, yung fake nails ni Mirasol ay nakahalo sa meatballs na kinain ni Ma'am Janelle kanina. Nakakadiri talaga. Ano? Ibig sabihin, kinatay nila si Mirasol? Yun nga ang gusto kong malaman. O ano ng plano mo? Mag-iimbestiga ako mamaya. Kailangan kong makahanap ng ebidensya laban sa kanila. Kailangan nilang panagutan ng pagkawala ni Mirasol. Uy, exciting yan Pero, kailangan mong mag-ingat at baka ikaw naman ang isunod ng mga lintik na aswang na yan. Yun din ang naiisip ko nang sabihin ni Janelle na may pa-welcome party sila sa akin sa susunod na linggo. Eureka, friend. Sigurado akong kakatayin ka nila sa araw na yon. Hindi ako papayag na maging hapunan ng mga walangyang aswang na yon. Sasabuyan ko ng langis ang mahaderang Janelle na yon. Ginawa ba naman akong yaya kanina? At tinawag akong mahirap na walang manners? Mata pobre at tuso pala ang aswang na yan. Kung nandyan lang ako talagang magkakalatay sila mula ulo hanggang talampakan. Ay, ang taray. Aswang slayer naman pala ang friend ko. Uy,
Pero nakita kong umalis kanina si Janelle kasama yung bodyguards niya. Siguro matatagalan siyang bumalik dahil bihis na bihis eh. Pagkakataon ko na para pasukin ang kwarto ng malditang yun. Palagay ko, friend lang ni Janelle ang pagka-clubbing at ang talagang motibo niya ay mag-hunting ng mga bagong biktima. Malamang, ginagamit niya ang ganda para akitin ng mga lalaki. Para tuloy-tuloy ang supply nila. Posible yan. Pero may alam ka bang kahinaan ng mga tulad nila? Mga bagay na pwede kong magamit habang nandito ako. Takot sila sa matatalim na bagay. Kaya pag may pagkakataon, puntiryahin mo agad ang puso nila. Isa pa, pwede ring subukan lagyan ng asin ang kwarto ni Janelle para malintikan ang malditang yan. Ibig mong sabihin, kailangan ko siyang i-provoke ng matindi para ilabas niya ang tunay niyang itsura? Oo, kaya nga simulan mo sa ganong paraan at saka gamitin mo yung binigay kong langis para may protection ka ha. Kahit simpleng kalmot kasi ng mga yan, posibleng may epekto lalo na kapag humalo sa dugo mo. Oo, sige na. Ibaba mo na muna. Kailangan ko nang umpisahan ng pag-iimbestiga ko. Sigurado rin akong nagpapahinga na si Ate Doray dahil madali na yun mapagod. Makakakilos ako ng maayos dahil walang bantay. Pupuntahan kita at dadalhin ko pa ang ibang gamit pamatay sa mga pesteng yan. Wag na. Baka madamay ka pa sa gulong pinasok ko eh. Update na lang kita agad kung anong mga nakuha kong ebidensya. Huwag kang mag-alala, girl. Hindi kita pababayaan sa laban na yan. Darating ako, kahit anong mangyari. Maingat na pumunta sa kusina si Olga. Sobrang dilim doon pero hindi niya binuksan ang ilaw. Balak niyang kumuha ng asina. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang biglang may humawak sa braso niya. Mariin ang pagkakahawak at ramdam niyang talim ng kuko nitong nakabaon sa kanyang balat. Ay! Ate Doray! Ginulat niyo naman ako. Akala ko kung sino na. Bakit ba nakapatay ang mga ilaw? Para kang magnanakaw dahil sa ginagawa mo. Nagtitipid ho kasi ako sa kuryente, kaya hindi ko na binuksan. Huwag mong problemahin ang pagbabayad dahil si Gov naman ang bahala ron. Buti at bumaba ka na. Akala ko hindi ka na talaga lalabas ng kwarto. Kaya bala ko na sanang dalhin itong pagkain mo. Salad lang itong ginawa ko. Huwag kang mag-alala at balsamic vinegar naman ang inihalo ko riyan. Salamat ate pero di ka na sana nag-abala. May mga biskwit naman akong nakatabi sa malete. Mga natira pa yun sa huling supplies na pinamili ko sa grocery nung nakaraang linggo. Ay nako, ba't naman yun ang kakainin mo? Wala kang makukuhang sustansya sa mga biskwit. Kaya sige na, ubusin mo yung salad ha. Kailangan mong magpalakas. Ibig niyong sabihin, kailangan kong magpalakas para mabusog ang mga aswang mong amo sa party next week? Paano mo nalaman ang tungkol sa party? Wala akong maalalang binanggit ko sa yung bagay na yon. Sinabi lang naman ng maldita mong alaga. Alam ko na ang totoo, kaya wag mo nang subukang magsinungaling. Aswang ang mga tao rito. Di ba, Ate Doray? Oo. Aswang ang mag-ama. Pero hindi nila ako katulad. Normal akong tao noon. Pero magmula nang magtrabaho ako rito, nagbagong takbo ng buhay ko. Kapalit ng mas maayos na pamumuhay, kinailangan kong pumayag sa gusto nila. Nayanggaw lang ako. Maniwala ka, Olga. Huwag niyo nga akong hawakan! Nakakadiri kayo! Sabihin mo sa akin kung saan niyo dinala si Mirasol! Kapag sinabi ko sa'yo, ako naman ang mapapahamak kay Gov. Kung ako sa'yo, itikom mo na lang ang bibig mo. Ipikit ang mga mata at maging bingi sa mga ingay. Huwag ka nang makialam sa gusto nilang gawin kay Mirasol dahil ganun din naman ang mangyayari sa'yo. Tanggapin mo na lang na ito ang kapalaran mo. Hindi ikaw o ang mag-amang yon ang huhusga sa kapalaran ko! Mga hayop kayo! Mga matatakaw na aswang! Wala ka nang magagawa dahil ikaw ang pinili ni Gov para maging susunod na alay. Para sa kaalaman mo, malaki ang inilabas niyang puhunan para lang makuha ka sa ospital na yon. Kaya hindi siya papayag na hindi man lang mahigop ang dugo at malasahan ng karne ng sariwang birhen. Ah, talaga? Pues, hinding-hindi niyo ako matitikman!
Kumuha si Olga ng isang dakot ng asin at isinaboy sa mukha ni Doraya. Inaasahan niyang mangingisa ito sa sakit. Pero walang epekto yun. At sa halip ay nanlisik ang mga mata nito at humaba ang mga kuko. Mabilis ang kilos ng matanda at agad siya nitong isinalya sa malamig na pader. Nagpalit ng anyong aswang si Doraya at akmang kakagatin na ang dalaga nang mahagip niyang tabak sa di kalayuan. Mariin niyang itinarak yon sa dibdib ni Doraya bago pinihit pa ang talim pailalim. Naghuhumiyaw sa sakit si Doraya at nangihinang gumapang sa sahega habang bumubulwak ang itim na likido mula sa bibig nito. Kinuha naman ni Olga ang baseball bat at walang habas na pinaghahampas ang mukha ni Doraya. Mapanlin lang kang aswang! Yan ang nababagay sa'yo! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pilit niyong isinisiksik ang sarili niyo sa mundo ng mga tao. Ang dapat sa inyo, mamatay at maubos na para hindi na kayo makapambiktima pa! Akala mo siguro itatablan ako ng asin. Immune na kami sa asin. Bawang o kalamansi man. Hindi na yan umuubra sa amin. Papatayin pa rin kita kahit sa anong paraan! Maaaring makatakas ka sa akin, pero hindi sa mag-ama. Pipira-pirasuhin ka nila at pagtutulungang papakin. Talagang sumasagot ka pa ha? Mamatay ka na! Ikaw ang mamamatay ngayong gabi! Muling pinaghahampas ni Olga ang ulo ni Doraya hanggang sa magkadurog-durog yun. Halos maligo ito sa kulay itim nitong dugo habang nagkalat ang lasog-lasog nitong mga laman. Nang masigurong hindi na kumikilos ang mayordoma, ay muling kinuha ng dalaga ang kutsilyo at umakyat si Olga papunta sa kwarto ni Janelle. Dinistrong kanya ang lock at sa wakas lumuwag yun. Pinihit niya ang doorknob pero may boses siyang naulinigan mula sa third floor. Sa tansya niya ay hirap na hirap ang sumisigaw at humihingi ito ng tulong. Paulit-ulit ang pagsigaw kaya naman nagmamadali siyang pumunta roon. Kasabay ng malakas na dagundong ng kanyang dibdib ay mas lumalakas din ang mga pagdaing habang papalapit sa pinanggagalingan noon. Buong pwersa niyang sinipa ang pintuan ng opisina ng gobernador. Pero walang tao roon. Kaya pinasya niyang lumipat sa conference room. Sa kasamaang palad ay nakalakang pintuan sa harapan. Noon din naisip ni Olga ang karugtong na pintuan sa kanyang kwarto at kinuha ang bote ng lotion na may lamang langis. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang adjacent door at napabulalas sa nasaksihan. Sa mahabang office table, nakahiga ang isang babae habang hinihiwa ni Gov Ramon ang katawan nito sa gitna. Kitang-kita niya kung paano nito dinaluhang dugo ang katawan ng babae at kung paano nilantakan ni Gov Ramon ang mga laman loob nito. Sinugod niya ang matanda at sinaksak ng paulit-ulit ang likod nito. Walang iya ka! Mamatay ka na ngayon! Umalis ka na yan! Pakialamera kang babae ka! Hayop ka! Napakasama mo! Kaya pala paulit-ulit kang nagpapadala ng nurse dito dahil ito ang ginagawa mo! Malas mo lang! Dahil nakahanap ka na ng katapat ngayon! Ito na ang katapusan mo, Gov! Matapang at palaban talaga ang isang to! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Mabilis na nagbagong anyo si Gov Ramona. Umaba ang mga kuko nito. Ang dilay humaba na parang lubid at sumayad sa sahega. Ang buong katawan nito'y napuno ng makapal na balahibo habang ang mga matay mapupula at nanilisik. At nang bumuka ang bibig nito'y tumambad sa harapan ng dalaga ang mga ngipin nitong parang lagari sa talim. Tumakbo palayo si Olga at hinabol siya ng matandang aswanga hanggang sa maabutan siya nito sa may bukana ng hagdana. Bumuka ang bibig ng aswanga. Handa na siyang sakmali nito nang bigla niyang iwas-iwas ang langis na ibinigay ni Marimar. Walang hiya ka! Humanda ka, Olga! Uubusin ko ang dugo mo at kakainin ko ang atay at puso mo! Asa ka! Tingnan natin
Kung mahuhuli mo ako, matakaw na aswang! Sinabuyan ulit ni Olga ng langis ang matandang aswang at saka nagtatatakbo palabas ng kabahayan. Dinig niya ang pagaspas ng mga pakpak ni Gov Ramon, dahilan para mas lalo niyang maramdaman ang tensyon sa buong katawan. Binilisan niya ang kilos at malapit na sana siyang makalabas sa gate nang biglang matusok ang paa niya sa nakahambalang na barbed wire. Dahan-dahan niyang hinugot ang barbed wire at saka napahiyaw sa sakit. Mula sa kung saan ay lumabas mula sa kadiliman ng isa pang nilalang at walang habas siyang iwinasiwas bago siya tumilapon palayo. Aray ko! Nabali yata ang balakang ko! Pesteng mga aswang to! Balak talaga akong lumpuhin! Pag akong nakakuha ng tiyempo, lilitsunin ko ang mga hinayupak na to eh! Akala mo siguro makakatakas ka, no? Eksaktong dating mo, anak. Nakahanda ng hapunan. Ang tagal kong naghintay na dumating ang araw na to. Sa wakas, makakahigop na rin ng dugo ng isang birhen. Hindi niyo ako mapapakinabangan! Hindi pa ba kayo kontento sa ginawa niyo kay Mirasol? Deserve na muchachang yung mamatay dahil tatanga-tanga siya. Pero huwag kang mainggit. Dahil susunod ka na rin naman sa kanya. Cancelled na ang party next week. Dahil ngayon ka namin pagpipiestahan. Hindi! Hindi ako papayag! Kapag nakatakas ako rito, ire-report ko sa mga pulis ang ginawa niyo para maparusahan kayo ng ganid mong ama! Tonta! Sa palagay mo hindi kami protektado ng mga parak? Malawak ang koleksyon ko. Kaya kahit ilang beses ka magsumbong, ay hindi mo rin makukuha ang hustisyang hinihiling mo. Layuan niyo ako! Mga kriminal na patay gutom! Subukan niyong lumapit! At isasaboy ko sa inyo itong langis! Akala mo takot ako sa punyetang langis na yan? Dapat ka talagang kabahan! Dahil ito mismo ang sisira sa pagmumukha mo! Ginagalit mo talaga ako! Halika rito at dudukutin ko yung mga mata mo! Deserve mong masunog ang ipinagmamalaki mong mukha! Ah, Daddy! Pinaso niya ang mukha ko! Matapang ang langis niya, Janela. Iwasan mo ang bawat tilamsik. Tignan mo nangyari sa akin, ha. Puno ng paso ang mga braso ko. Impakta kang babae ka! Magbabayad kasi ginawa mong pananakit sa daddy ko! Kahit lumaban ka pa, hindi ka na makakalabas ng buhay rito! Sa amin pa rin ang huling halakhak! Pwisit na mag-ama to! Ang kakapal ng pagmumukha! Hetong sa inyo! Malunod kayo sa langis na to! Iwinasiwas ni Olga ang bote ng langis at direktang tumama ang likido sa mukha ni Janela. Humiyaw sa sakit ang aswang at nangisay ng paulit-ulit. Sumugod naman si Gov Ramon at tangkang kakalmutin si Olga nang biglang pumailan lang ang malakas na putok ng barela. Bumaling ang mag-amang aswang sa pinanggalingan ng ingaya at akmang susugod, pero natigilan ng biglang iwinasiwas ni Marimar ang buntot pagi. Sinong pangas na? Marimar! Bakit ka nandito? Mamaya ka na magtanong, friend. Kailangan ko na munang tapusin ang mga walang aswang na to. It's showtime! Ako nang bahala sa nurse. At ikaw na sa pakialamerang talipantas na yan, Janela. Tapos na ang maliligayang araw niyo, mga masisibang aswang! Marimar! Mag-ingat ka! Malakas ang impaktang yan! Halinhinang sumugod ang mag-amang aswang at pinagkakalmot ang magkaibigan. Kasabay ng pagkaubos ng langis ay siya rin pagkaubos ng lakas ni Olga. At nang akmang dadaluhungin na ni Gov Ramon ang dalaga, ay mabilis na hinampas ni Marimar ang matanda gamit ang buntot pagi. Ilang beses na nangisay ang matanda at unti-unting nalulusaw ang katawan nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-alulong ni Janela habang nakikita ang agaw buhay na ama. Muli itong sumugod at dinamba si Marimar. Hindi niyo ako matatalo, mga hunghang! Sa mga kamay ko kayo malalagutan ng hininga! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Tama na! Hayop ka talaga, Janel! Sabay ko kayong lalapain ng kaibigan mo! Olga, tulungan mo ko.
Kunin mo ang punyal at isaksak mo sa ulo ng impaktang to! Bilisan mo na! Sa kabila ng matinding pananakit ng paa at panghihina, ay pinilit ni Olgang kunin ang punyal sa bag ni Marimar. Binuhusan niya ng holy water ang talima at gumapang palapit sa aswang. Sa pagitan ng pakikipagbuno ni Marimar kay Janela, ay nagawa niyang itarak yon sa likod ng aswang at tumagos ang talim sa puso nito. Pagbabayaran niyo tong ginawa niyo! Babalik ako at sisingilin ko kayo ng mahal! Isinusumpa kong Manahimik ka, aswang! Ako ang gaganti at magbibigay ng katarungan para sa mga taong walang awa niyong pinatay! Ah! Hinugot ni Olga ang punyal at paulit-ulit na inunday ng saksak si Janela hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Bumalik ang mag-ama sa anyong tao. Walang buhay at naliligo sa sariling mga dugo, tulad ng mga taong nilapastangan ng mga ito. Ilang saglit pa ay dinaluhan siya ni Marimara at inalalayan para makatayo. Akala ko talaga katapusan ko na. Buti na lang dumating ka. Sabi ko naman sa'yo, darating ako eh. Hindi kita pwedeng pabayaan sa kamay ng mga aswang na yan. Kundi dahil sa'yo, Marimar, malamang naging giniling na ako. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Sus, wala yun. Ang importante, napatunayan kong may mga aswang talaga dito sa atin. Hindi mo na ako pwedeng pagtawanan ngayon, my friend. Pasensya na kung pinagdudahan kita noon. Oo na, kumbinsido na ako. Naniniwala na akong nag-e-exist sila. Kahit hindi naman talaga sila dapat kasali sa mundo natin. At ang best part, pareho natin silang natalo. Ang galing natin! Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwalang nakipagsagupaan ako sa mga lecheng aswang na yun. Ang nakakatawa pa, 2 araw pa lang akong nag-duty. Pero pakiramdam ko, 1 taon na akong nagstay sa malaimpyernong lugar na to. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Ang mahalaga naman buhay tayo pareho. May konting galos at kalmot nga lang. Sa bagay, tama ka dyan. Pero alam mo, dapat magpansit tayo. Dahil nakapatay ako ng mag-amang aswang. Package deal, di ba? Pansit talaga ang request mo? What if spaghetti na lang? Ew, pinaalala mo pa talaga ha? Sinusubukan ko lang naman kung gaano katibay ang sikmura mo. Tama na nga ang drama. Halika na't kunin natin yung mga gamit mo at nang makauwi na tayo. Pagkaraan ng 1 buwan ay gumaling na ang mga sugat na magkaibigan. At nang sumunod na buwan ay nagdesisyong sumama si Olga sa probinsya ni Marimar para muling magsimula ng panibagong buhay. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa karumal-dumal na pagkamatay ng mag-amang Janelle at Gov Ramon sa mainstream media. Murder ang hinihinalang motibo ng mga investigador dahil na rin sa sandamakmak na reklamong matagal nang nakasampa sa mapang-abusong gobernadora. Marami ang nagluksa, pero marami rin ang natuwa sa pagkawala ng mga ito. Lalong-lalo na mga kabataang nakaranas ng pambubuli ng malditang si Janelle. Uy, kanina ka pa nagdidikdik ng halamang gamot dyan Wala ka bang balak magpahinga? Hindi pa naman ako inaantok. Ikaw, ba't gising ka pa? Katatapos ko lang dun sa isang manuscript. Teka, gusto mo ba tulungan na kita dyan? Mabuti pa nga. Ikaw nang maglagay ng apog sa mga yan. Okay. Alam mo, napapansin kong seryoso ka na talaga sa bagong career na gusto mong pasukin. Mukhang nabaling na talaga ang dedication mo sa mga halamang gamot kesa sa mga syringe na madalas mong iniintindi noon. People change, my friend. Isa pa, gusto ko nang maging ganap na manunugis ng mga aswang. Kaya nga ako nag-resign sa pagiging nurse at sumama sa'yo rito. Hindi ka naman susuko sa pagme-mentor sa akin, di ba? Wala namang problema sa akin ang pagtuturo. Kaya lang iniisip ko, baka bigla kang ma-burn out at makaisip na bumalik ulit sa Trinidad.
Wala na akong babalikan sa lugar na yon dahil ibinaon ko na sa limot ang mga masalimuot na alaala ko ron. Para sa akin, isang malaking bangungot ang Trinidad. Kaya hanggat maaari, ayoko nang magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa lugar na yon. Pero paano kung gusto mong bisitahin ang puntod ng mga magulang mo? Palagi naman silang kasama sa prayers ko kahit di ko sila mabisita. Sigurado akong alam nilang hindi sila maaalis sa puso ko kahit ano pang mangyari. Sige, mukhang hindi ka na talaga matitibag ang desisyon mo. Siya nga pala, nanood ka na ba ulit ng balita? Iniiwasan ko ang manood ng kahit anong balita dahil nai-stress lang ako sa mga kaganapan. Ibig sabihin, hindi mo pa alam na nakatakas yung guard bago pa makarating ang mga pulis. Ha? Ano ka mo? Oo, napanood ko ang interview sa kanya kahapon. Siya ang tinuring na star witness ng mga investigador. At trending siya sa mga nagkalat na meme ngayon. May nabanggit ba siya tungkol sa akin o sa ating dalawa nung ini-interview siya? Wala. Katunayan nga pinanindigan niyang pinasok sila ng mga magnanakaw ng gabing yon. May mga binanggit siyang pangalan na sa palagay ko mga mortal na kaaway ni Gov nung nabubuhay pa to. Eto pa, anak pala siya ni Ate Doray kay Governor Ramon. Ang tindi ng plot twist. Parang pang teledrama. Ibig sabihin, may lihim na relasyon si Gov at ang mayordoma nito. At posible ring kasabwat si Ate Doray sa pagkamatay ng asawa ni Gov Ramon. Pwede. Parang love triangle na nauwi sa crime of passion. Pero naisip ko lang baka magiganti sa akin si Ate Doray. Baka bigla na lang siyang sumulpot dito at manggulo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya basta makakapasok dito sa baluarte ko. Hanggat nasa poder kita, siguradong protektado ka ng mga pangontrang minana ko pa kay Lola. Pero kung sakaling mag-cruise muli ang landas namin in the future, sisiguraduhin kong isa lang sa amin ang mabubuhay. At ako yun. Uy, ibang-iba ka na talaga ngayon, friend, ha? Mas gusto ko tong bagong version mo. I like it. Ano bang meron sa version ko ngayon at parang aliw na aliw ka, ha? Kasi, balanse ang timpla ng swag, ganda at tapang. Parang kaping 3-in-1. Kumbaga swabe ang atake mo, friend. Natutuwa ako kasi normal ka ng tao. Sus, binola mo pa ako. Uy, totoo ang sinabi ko, Pagkatapos mong sabihing normal na akong tao? Ito naman, masyadong matampuhin. Natutuwa lang ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Sobrang layo na talaga sa dating ikaw. Ay, salamat. Sa wakas, hindi na boring ang buhay ko. Kaya nga, almost perfect na ang lahat. Jowa na lang ang kulang. Ay, nako. Sa dinami-rami ng mga stress na pinagdaanan ko, nawalan na talaga ako ng amor sa mga lalaki. Mas gusto ko na lang tumandang dalaga na slayer ng mga aswang, no? Oo na, sige na. Buti pa tapusin na natin tong mga langis para makapagpahinga na rin tayo. Medyo lumalalim na rin kasi ang gabi. Naku, bala ko pa naman sanang magpuyat ngayon. May update na kasi yung bagong series na inaabangan ko Talaga? Baka naman inaatake ka ulit ng insomnia tapos nahihiya ka lang magsabi, ha? Hindi, ano ka ba? Ano lang, siguro nasa adjustment period pa rin ang body clock ko. Alam mo na, mas madalas akong panggabi sa ospital noon. Sa bagay, mahirap nga talaga mag-adjust. Lalo na't matagal mo nang nakasanayan ang graveyard shift sa ospital noon. Pero remind ko lang din, huwag mo rin aabusuhin ang katawan mo sa pagpupuyat. Kung ayaw mong maghigante ang internal organs mo. Kung magsalita ka naman, parang mas ikaw pa ang nurse kesa sa akin Concern kasi ako sa health mo. Alam mo na, ayoko mawala ng frenny, no? Don't worry, hindi pa naman kita iiwan, no? Maghahunting pa nga tayo ng mga salbaheng aswang, diba? Oo naman, hayaan mo bukas. Magsisimula na tayo sa pangdiinan mong training. Sana lang ready ka na talaga dahil wala nang atrasan yon. Super ready na ako. Ikaw lang naman tong mabagal mag-train Kung ganon, sa bundok tayo magte-train. Talaga? Aakyat tayo ng bundok? Oo, ayaw mo ba? Ay nako, siguro iniisip mong magagalusan yung makinis mong legs, no? Hindi sa ganun. Ang akin lang sira ng trekking shoes ko
Di ba't nawasak yon dahil nalubog sa putik nung unang araw na dumating ako rito? Oh, anong gagamitin ko, Aber? Hindi mo kailangan nun kasi magtitrain ka ng nakayapak. Magkakapal to sa mga talampakan mo at mamamaga ang mga binti mo. Tingnan natin kung kaya ng powers mo mga ipapagawa ko sa'yo. Alam mo namang gustong gusto ko talaga yung nacha-challenge ako eh. Kaya sigurado akong kakayanin ko lahat. Feeling ko magiging mas magaling ka pang manunugis kesa sa akin. Tingnan natin. Nang mga sumunod na araw, ay tinupad ni Marimar ang pangakong training sa bundok. Nang lumaon ay naging rutina ni Leona at bawat araw ay lumalakas ang kakayahan ni Olga. Marami siyang natutuhang teknik sa pakipagsagupaan sa mga nilalang ng kadiliman. Totoong mahirap ang paraan ng pagtitraining ng kaibigan. Pero kailanman ay hindi niya naisipang sumuko. Bagkus ang bawat pasa, sugat at galos na natatamo niya tuwing training ay nagsisilbing motibasyon at inspirasyon ng dalaga para magpatuloy. Di naglaon ay naging bantog ang pangalan ni Olga sa mga kalapit na bayan. Hindi bilang isang nurse, kundi isa ng ganap na manunugis. At kung may mga aral man siyang napulot mula sa mga mapapait na karanasan, yun ay ang paninindigan sa mga moral sa buhay at matutong ipaglaban kung anong tama at pigilan ang mali. Isa pa, napagtanto niyang madalas magkasalungat ang sensya at kababalaghan. Pero iisa lang talaga ang goal ng mga ito, ang mahanap ang tamang kasagutan. Sa huli, alam niyang bukod sa buntot pagi o kung anuman, dasal at pananalig pa rin sa Diyos ang pinakamabisang paraan para matalo ang mga nilalang na nagkukubli sa kadiliman. Wakas. May mga bagay sa mundo na mahirap